Cleveland, tuloy-tuloy lumampas na sa kalahati sa record ng Warriors. LeBron nag-set ng career high, Lakers umakyat ulit, at Warriors magandang senyales. Sa bawat nakuha nila ang 2-0 record, nagtungo ang team sa finals. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Cleveland Cavaliers ay nag-improve sa 14-0, ang pinakamahabang panalo sa kasaysayan ng prangkisa sa anumang bahagi ng isang season matapos ang kanilang 144-126 na panalo sa bahay laban sa Chicago Bulls nitong Sabado. Ang Cavs ay lagpas na sa kalagitnaan ng daan patungo sa pinakamagandang simula sa kasaysayan ng NBA na hawak ng 2015-16 Golden State Warriors na nanalo ng kanilang unang 24 na laro. Ang huling iskor nitong Sabado ay nakapanlilin lang. 4 na puntos lamang ang kalamangan sa ilalim ng 3 minuto bago matapos ang laro, ngunit nagtapos ang Cavaliers sa isang 21-7 run upang magmukhang mas dominado sa papel. Ang 14 na sunod-sunod na panalo ng Cleveland sa simula ng season ay pumantay sa record for 2002-3 Dallas Mavericks and 1957-58 Boston Celtics para sa pangatlo sa all-time list. Maaaring maabot ng Cavaliers ang pangalawang pinakamagandang simula sa kasaysayan na hawak ng 1993-94 Houston Rockets na nagpatuloy upang maging kampyon kung matatalo nila ang Charlotte Hornets sa Lunes para sa ika-15 sunod na panalo. Pagkatapos nito, mas magiging mahirap panatilihin ang winning streak dahil maglalakbay ang Cavs patungong Boston sa Martes para sa isang NBA Cup matchup. Kung sakaling malampasan nila ang larong iyon, magiging mas magaan ang kanilang schedule sa mga laban kontra sa naghihikahos na Pelicans at Raptors kasunod ng isang home-and-home series laban sa Hawks. Maaaring isang panalo na lang laban sa Celtics ang kailangan ng Cleveland para maabot ang 20 sunod-sunod na panalo. Sa puntong yon, makakaharap nilang muli ang Boston kung matatalo nila ang Celtics ng 2 beses sa loob ng 2 linggo upang umabot sa 21-0 ang kanilang record. Karapat dapat silang itala ang record. Ngunit ang katotohanan, kapag ganito nakahaba ang streak, anumang kalaban ay maaaring makagulat. Isa itong one game at a time na sitwasyon at nararapat papurihan ng Cavs sa kanilang buong focus at enerhiya sa bawat laban. Sila ang may pangalawang pinakamagandang point differential sa liga na plus 12.1, ngunit kinailangan nilang manalo sa maraming dikitang laban. Sa katunayan, ang kanilang ikapitong clutch win, ibig sabihin ang laro ay dikit, 5 puntos o mas mababa sa ilalim ng 5 minutong nalalabi. Ano sa tingin nyo mga kaibigan sa persa ngayon ng Cleveland? Sa ibang laban naman, sa kanyang 22nd NBA season na naging pareho sa record, ang 39-year-old superstar forward ng Los Angeles Lakers na si LeBron James ay patuloy na nagpapamalas ng dominasyon sa basketball court sa tagumpay ng Los Angeles laban sa San Antonio Spurs 120-115. Nitong Sabado, nakapag-record ang veterano sa kanyang 4 na sunod na triple-double, ang pinakamataas sa kanyang career, habang mas pinili niyang magpasa kaysa magpuntos. Nagtapos si James na may 15 points from 6 of 12 shooting from the field, 1 of 4 from the 3-point line, 2 of 4 from the free throw line, 16 rebounds, 12 assists, and 1 steal. Nagsimula ang Lakers ng nakakagulat na mabagal na nahulog muna sa 9-0 at pagkatapos ay sa 22-10 deficit. Ngunit bumawi ang koponan sa pagtatapos ng unang quarter, nagkaroon ng 21-8 run para kunin ang makitid na kalamangan 31-30 papunta sa ikalawang quarter. Naging leading ang Los Angeles ng double digits sa kalagitnaan ng ikalawang quarter, ngunit nabawasan ito ng Spurs bago magtapos ang half 68-60. Sa ikatlong quarter, bahagyang naibawas muli ng Spurs ang kalamangan, ngunit napanatili ng Lakers ang 7 puntos na lamang 93-86. Nagkaroon ng malakas na run ang Spurs sa pangunguna ng 20-year-old superstar center na si Victor Wembanyama na nagbigay ng late game tie sa ika-4 na quarter. Nagpalitan ng puntos ang dalawang koponan kung saan sina Anthony Davis at point guard Austin Reeves ang bumalikat ng scoring para sa Los Angeles, habang sina Wembanyama at rookie lottery pick na combo guard Stephen Castle ang naging sandigan ng San Antonio. Nanguna si Davis sa parehong team na may 40 points from 14 of 26 shooting, 2 of 4 from the 3-point line, 10 of 12 from the free throw line, 12 rebounds, 2 assists, 2 blocks at 1 steal.
Si Wembanyama na pansamantalang pumunta sa locker room sa ika-4 na quarter matapos tinamaan ang tuhod kay Davis ay nagtapos na may 28 points from 12 of 25 shooting, 4 of 13 from the 3-point line, 14 rebounds, 5 assists, 2 blocks at 1 steal. Sa sumunod na laro naman hindi maitutulad ang enerhiya ang Miyerkules nang laro ang laban 3 araw matapos sa Chase Center. Ang pagbabalik ni Klay Thompson noong Miyerkules ay parang playoff sa NBA ang atmosfera. Isang letdown game ang posibleng asahan, ngunit sa halip, kinaya ng Warriors ang kanilang maagang shooting struggles at tinalo ang Memphis Grizzlies 123 to 118. Narito ang mahalagang takeaways mula sa 10-2 record ng Warriors at 2-0 sa NBA Cup. Number 1, Draymond from downtown. Sa isang gabi kung saan hindi mainit si Curry, bawat puntos ay mahalaga, lalo na mula kay Draymond Green, lalo pat ito ay mula sa 3-point line. Nagminti si Green sa unang 2 3-point attempts niya sa unang quarter at hindi na sumubok muli sa ikalawa. Ngunit sa ikatlong quarter, nakapasok siya ng 2 of 4 mula sa malayo. Bagamat hindi ito heater, malaking bagay ito para kay Green at sa Warriors. Dalawang magkasunod na tres ni Green sa ikatlong quarter ang nagbigay sa Warriors ng 11 punto na lead. Bukod dito, naabot niya ang 4 na sunod na laro na may multiple threes, pumapantay sa kanyang career high streak. Gaano ito kahalaga? Ang Warriors ngayon ay 140 to 30 sa regular season kapag nakapagtala si Green ng 2 o higit pang 3-pointers sa isang laro. Noong nakaraang season, si Green ay may career high 39.5% from 3-point shooting. 3 of 7 performance versus Grizzlies. Siya ngayon ay may 45.2% shooting from long range this season na may 19 of 42 attempts. Ang pagbawi ng Warriors mula sa mahinang simula ay patunay ng lalim ng kanilang team at ang kontribusyon ni Green sa downtown ay nagpapatunay ng kanyang patuloy na pag-evolve bilang isang all-around threat. Ang sumunod, kung usapang highlight lang, dapat kasama ito sa usapan. Puso, sipag at court vision na parang may mga mata sa likod ng ulo si Podziemski. Hindi kayang ipaliwanag ng salita ang mahika ng play na ito. Kailangan mong makita para maniwala. Nagsimula ito kay Jonathan Kuminga na naagaw ang pasa ng Grizzlies na nagbukas ng fast break opportunity. Ang sumunod ay walang iba kundi nakakabiglang eksena. Hinabol ni Podziemski ang loose ball hanggang sa unang hilera ng mga fans. Ngunit hindi niya lang ito nailigtas. Ginawa niya itong isang obra maestra. Gamit ang kanyang didominanteng kanang kamay, nagawa niyang magpakawala ng isang likod sa likod na pasa habang nasa ere na eksaktong tumama sa direksyon ni Kuminga. Tumalbog ang bola ng isang beses. Malinis itong nakuha ni Kuminga at sa isang mabilis na galaw, sumabog siya patungo sa rim upang mag-dunk sa ibabaw ng dating Defensive Player of the Year na si Jaren Jackson Jr. Hindi lang ito basta highlight. Ito'y patunay ng enerhiya at effort na laging dinadala ni Podziemski. Bagamat hindi naging perpekto ang simula niya ngayong season, ang play na ito ay isang malinaw na halimbawa ng kanyang walang humpay na determinasyon at potensyal na magningning sa mahahalagang sandali. Ang ganitong klaseng play ay hindi lang nagbibigay sigla sa fans, binibigyan nito ng apoy ang buong koponan. Bago nga nagsimula ang laro, isang magandang senyalis para sa Warriors na kung saan sinabi ni Malika Andrews na sa bawat nagawa ng team ang unang 10-2 record sa simula ng season sila ay nagtungo sa NBA Finals. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.